kung pag-aaralan mo talaga, puro hearsay. Wala silang personal knowledge. Kagaya nung kay Colonel Garma. Tingnan niyo, puro sabi sa akin, natuklasan ko, sinabi sa akin, pinaalam sa akin, hindi mo po pwede sa hukuman yun. Kaya ang tingin ko talaga niyan, pareho ng impeachment, propaganda lang yan. Talagang gusto lang siraan ang mag-amang Duterte. Inirekomenda po ng Quadcom ang sa 43-page progress report na pinaprobahan po nila sa plenary. Nakasuhan sina dating Pangulong Duterte, Senators Bongo, Bato de la Rosa at dalawang dating hepe ng PNP, dalawang police colonel at iba pa dahil sa muli paglabag sa crime against humanity. Sa issue po yan ng extrajudicial killings noong war on drugs. Attorney, magre-recommend daw sila ng mga kaso. Anong masasabi mo as former Chief Legal Counsel? Unang-una, yun ang problema kasi pag yung nandyan sa komite, walang abogado o kung meron mga abogado, hindi mga nagpa-practice. Abogado lang sa pangalan. Wala silang karanasan sa court litigation sa trial. For instance, ang sabi nila, i-recommend nila na i-demanda itong sila dating Pangulong Duterte, Senador Bongo, Senador, sino ba? De la Rosa, sina General Albayalde, sino-sino pa, maraming i-demanda. Kaugnay di umano, sa rekomendasyon kaugnay sa pagpatay ng 30,000 na biktima. Hindi man lang nila iniisip, paano nyo puprubahan na 30,000 nga ang napatay? Unang tanong dyan, sino-sino yun? Sino ba yung 30,000? May listahan ba yun? Pagkatapos, ang susunod na tanong dyan, pagdating sa hukuman, pag krinos examin mo na, tanongin mo yung mga testigo, yan, si victim A, kailan ba napatayan? Sinong pumatay dyan? Sinong testigo niyo dyan? Anong kalakaran? Under what circumstances was he killed? Yan ang problema Akala lang nila ganun kasimple yan. And that is the reason why, ever since, walang demanda na iaahin kay dating Pangulong Duterte. Kasi nga, hindi naman totoo talaga na marami ang napatay in the numbers that they're saying, 30,000. Kasi ang record ng pulis, nasa 6,000. Ang problema, ang nag-umpisa kasi dyan talaga si Maria Ressa ng Rappler. Kinonfront ko siya noon Sabi ko, saan mo nakuha yung 30,000 na yan? Ang sabi niya sa akin, sir, we're just quoting another newspaper na yun. Yan ang naging problema. Kinukot niya isang newspaper, nung makarating sa ibang bansa, pinaniwalaan nila. Kasi nag-uumpisa pa lang ang Rappler noon. So, ang tingin nila, credible, hindi naman. Kaya, ito namang mga kalaban ng gobyerno, kalaban ng Estado, ginagamit nila yan. Pero ang katotohanan, hindi sila makapile simply because talagang hindi mo mapuprubahan. Yung mga sinasabing pag-amin ni Presidente Duterte, pinaliwanag natin yan. He never admitted any extrajudicial killing na tinatawag. Wala siyang inaamin na gano'n. Wala siyang inamin na meron siyang Davao Death Squad. Hindi niya rin inamin yun matagal na nating pinapaliwanag yan sa programa natin, pati sa mga artikulo natin. Kaya sa tingin ko, yun ay propaganda lang. Tandaan mo, hindi naman sila magpa-file rekomendasyon lang yun. At magandang propaganda yan. Kasi nagre-recommend ka lang Hindi naman ikaw magpuproba Ipapile yan sa DOJ, ang DOJ ngayon mag-a-assess. Kung matitino yung mga abogado niyan, dismiss ka agad yan. Kasi, kung nanonood kayo ng mga congressional investigation, mapapansin nyo yung mga unang sinumpang salaysay ng mga di umanong testigo o resource person na nagtuturo na ganito, may death squad, kaya merong reward.
Unang-una, yung mga salaysay na ganon, initially, hindi yun ang sinasabi nila. Binabago nila, kakaroon ng panibagong salaysay. Pangalawa, even assuming na binago nila at sinasabi nilang meron, kung pag-aaralan mo talaga, puro hearsay. Wala silang personal knowledge. Kagaya nung kay Colonel Garma. Tingnan niyo, puro sabi sa akin, natuklasan ko, sinabi sa akin, pinaalam sa akin, hindi mo po pwede sa hukuman yun. Kaya ang tingin ko talaga niyan, pareho ng impeachment, propaganda lang yan. Talagang gusto lang siraan ang mag-amang Duterte. At ang kanilang layunin talaga, to disqualify or to tarnish the reputation and person of VP Sara in relation to the 2028 presidential elections. Yung patistigo nila, iba ang sinasabi. Siya hindi niya nakausap si Garma. Tapos subsequently, nakausap niya. Ganito nang madalit sabi, puro hindi ka panipaniwala ang kanilang mga testimonya. Kaya hindi tatayo sa hukuman yon. Ang ibig siya sabihin na I assume full responsibility. Kasi yung war on drugs was a policy. Patakaran niya nung siya'y namahala. Kaya doon sa SONA, di ba, doon siya nagdeklara ng gera sa mga illegal na pusher ng droga. At sinabi niya, puntahan niyo yung mga involved sa illegal na droga, arrestuin niyo, ipakulong niyo. Pero, mayroon siyang pasubali palagi. Pero pag naglaban, patayin niyo. So makikita mo na hindi totoo na sasabihin niya, patayin niyo nang walang kalaban-laban kung manganib ang buhay niyo. Pangalawa, taliwas din sa mga sinasabi ng kritiko, si Presidente Duterte, meron pa siyang mas matinding pasabali. Sabi niya, pag inabuso ninyo ang inyong kapangyarihan, impyerno ibibigay ko sa inyo. Ibig sabihin, hindi niya tinotolerate. Kaya puro kalokohan talaga yung nangyari niyan sa Quadcom. Kaya mula sa pool, sinasabi ko, yung mga nandyan, lahat yan re-electionista, tatakbo muli. And they need the propaganda, the free publicity, they need name recall, kasi marami dyan ng mga bago They need the face recall, kailangang mabasa at marinig ang mga pangalan nila. Kaya ginagamit lang talaga yan sa halalan, para sa halalan. Yung inuugnay nila si Congressman Pulong, inuugnay nila si Michael Yang, si Bongo, sa illegal trafficking. Yan nung panahon pa ni Presidente Duterte yan. Di ba, if I recall right, si Dick Gordon, ang chairman ng komite. Pero ang findings niya, sabi niya, hindi ka panipaniwala yung mga testigo laban sa kanila. Pagkatapos, nawala na yung Duterte. Magdatatlong taon na tayo. Wala pang pinapahil na kaso sa kanila. At kung matatanda mo rin, yung during the previous hearings niya sa Kongreso at sa Senado, hindi ba yung PDEA nagsabi tungkol kay Michael Yang? Kasi tinatanong, ba't anong ebidensya niya kay Michael Yang? Ano sabi nila, sa ngayon wala kami talagang ebidensya, iniimbestigahan pa namin. Tino yung mga kalokohan ng mga yan. Kaya nga hindi ma-file kahit na anong kaso, kasi nga gawa-gawa lahat yan. Propaganda lahat yan, puro paninira.